Pag-usapan natin itong si Kongresmio Kiko Barsaga kasi sabi dito sa balita, Kongresmio Kiko Barsaga set to be delisted from Military Reserve Force, sabi ng Philippine Army. Ayan o, nananawagan daw siya for the impeachment ng ating Pangulong Bongbong Marcos due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Tota rin ni Romualdez Sigibo Teodoro, mas pipiliin niya magka-World War III kaysa labanan ng korupsyon ni Marcos. Sunod-sunod ang mga post niya, mga kababayan, na kung ano-anong kabulastugan. Defense Secretary Gibo Teodoro is very angry. It is because I oppose his plan to start a war with China. Kaya mga kababayan, dumayo pa kayo dyan para manggulo. You see, pinaya ninyo ang kulay. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante N. Pag-usapan natin itong si Kongresmio Kiko Barsaga kasi sabi dito sa balita, Kongresmio Kiko Barsaga set to be delisted from Military Reserve Force, sabi ng Philippine Army. Reservist pala ito. So, tama ito mga kababayan na gagawin ng Philippine Army. And siguro baka may license firearms itong si Kiko Barsaga. Kailangan siguro i-cancel ninyo yung license. Kasi peligroso po, unstable, kitang-kita sa kanya pong galawan, sa kanyang mga aksyon. Dapat nga, madaliin din ang pag-expel nito as member of Congress. Yung reklamo sa Ethics Committee, dapat isulong na yon. Kasi isang kahihiyan, mga kababayan, nito as member of Congress. Saan nga nakakitang congressman? First in the history ng Congress na may member na ganyan po. Parang bata na naglalaro habang nagsisisyon yung Kongreso. Di ba? Nasisira yung institusyon. Kung ano-ano ang pinagagawa. May post nga po mga kababayan nitong si Kiko Barsaga. Ayan o. Nananawagan daw siya for the impeachment ng ating Pangulong Bongbong Marcos due to his inability to bring justice for the hundreds of billions stolen from the DPWH flood control funds. Yan ang mga post niya. We will impeach President Marcos. Di mag-file ka ng impeachment. Sunod-sunod yung mga post, mga kababayan, kung ano-ano. Yan, 2 hours ago, Marcos can remove me from the Philippine Reserve Forces, but he will never remove my desire to fight for the Filipino people. Peligroso po ito, mga kababayan, si Kiko Barsaga. Kailangan siguro nito na ipa-check up muna. Unstable po yung pag-iisip nito. Makikita naman ninyo sa kanyang mga behavior, sa kanyang mga aksyon sa Congress. Hindi na masaway ng nanay. At kung ano-anong pinagagawa, mga kababayan, nakabulastugan, pambabastos, pati si Sandro Marcos. Nakita ninyo yon, last week yata yon. Sinaway na lang, mga kababayan, ni Iloilo Representative Janet Garin. Di ba? Yan o. Kung ano-anong akusasyon ang pinagpoposo 2 hours ago. Tota rin ni Romualdez Sigibo Teodoro, mas pipiliin niya magka-World War III kaysa labanan ng korupsyon ni Marcos. Sunod-sunod ang mga post niya, mga kababayan, na kung ano-anong kabulastugan. Defense Secretary Gibo Teodoro is very angry. It is because I oppose his plan to start a war with China. Imagine na mga akusasyon na ganyan, mga kababayan. Inaakusa si Gibo Teodoro na planong magsimula ng World War III. So tama lang ito, mga kababayan, na tanggalin siya from Military Reserve Force. Peligroso ito, mga kababayan, at isang kahihiyan sa Philippine Army. At sabi nga natin, kung may naisyong license firearm sa kanya, dapat kansilahin siguro. Peligroso baka kung makapanakit, mga kababayan. Di ba? Gaya ito yung balita ngayon. Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala said Barsaga was recommended for delisting due to grave offense of misconduct. He is recommended for delisting after a thorough investigation. The recommendation is forwarded through the proper channel for final action, sabi po ni de Maala. Barsaga, who gained online traction due to his eccentric behavior and proclivity for cuts,
was enlisted as a private on January 10, 2025 by the National Capital Region Regional Community Defense Group, a unit under the Army Reserve Command o ARISCOM. Sa photos na pinakita ni Barsaga on social media in November 2024 revealed he had undergone the Basic Citizen Military Training or BCMT, the entry-level training program conducted by ARISCOM for individuals who want to become part of the Armed Forces of the Philippines Reserve Force. Sabi ni Di Maala, his speeches niya and utterances on social media insinuating that the Armed Forces, Philippine National Police, and reservists will join the protest on September 21, 2025, declaring the loss of trust in the President by the Armed Forces and the PNP and the likes constitute misconduct. The decision is limited to Representative Barsaga's status within the Army's Reserve Force and has no impact on his rights as a civilian or elected official. So, tama po ito mga kababayan, at dapat po ang sunod na umaksyon yung Ethics Committee ng ng Congress, kasi isang kahihiyan po ang presence as member ng Congress ng isang tulad po ni Kiko Barsaga. Tingnan ninyo ang pinagagawa dyan sa Congress. Umaksyon na kayo bago pa makapanakit itong si Kiko Barsaga. Baka mang-agaw yan dyan ng baril sa Congress at saka yung kinakainis niya na kung sino dyan masaktan. Kaya importante, umaksyon kayo dyan sa Kongreso. Ayan yung Philippine Army, tatanggalin na siya bilang reservist kasi walang tigil sa panggatong. Ngayon nga, dapat daw na ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di mag-file ka ng impeachment complaint. Di ba? Tingnan natin kung may support from the congressman. So ang kailangan nitong si Kiko Barsaga po, professional help. Ipa-check up, baka maluwag yung tornilyo, higpitan mo na. Yan ang manifestasyon ng kanyang mga pinagagawa. Huwag na ninyong hintayin makapanakit yan dyan sa Kongreso. Sabi ng mga netizen, inaano ka ba? Ha? Laki ng luwag ng tornilyo mo, iho. Sabi ni Jerry Cruzal, may saltik. Sabi ni Kamson MJ, talagang may sira sa ulo to. Dapat to, nasa mental hospital. Gatungan din ng mga trolls nila. Laban kong Meow, halatang nainis sa'yo si Sandro. Kita ninyo. Sabi niyo si Ardivela lagi daw. Grabe, sa mental health niya. Tanggalin na ninyo yan sa pwesto. Mr. Papansin of the Year goes to Barsaga. Marianito Reyes, the psycho has spoken. Sabi nang hindi mabasa yung pangalan. Doc, the crazy patient is awake. Kahit sino ang tanungin mo, ganun ang manifestasyon mga kababayan, nang hindi stable yung pag-iisip. Abnormal po. O ngayon, yung mga retired generals daw po, asige ang panggatong, nag-joke sa Armed Forces, bumaliktad na po, inciting to sedition po. Ang sabi, pinag-aaralan na ngayon ng Armed Forces ang pag-file po ng kaso. Tama yun. Yan o. We are not taking the city down. We will check if there's any violation to our legal side, legal people will check on that and see what will be the appropriate action that we will take against them. So let's leave it to the authorities. I'm sure they are studying. So importanteng turuan na po ng leksyon itong mga taong ito na walang tigil kapag didestabilize ng ating gobyerno. Harap-harapan po ang kanilang mga ginagawa, nanggagatong po ng gulo dito sa ating bansa para iluklok si Sara Duterte. Pagkatapos, sasabihin ni Marcoleta, ang gulo-gulo na natin na niya dito sa Senado. Ang grupo ninyo at mga sympathizers ninyo, mga DDS, sila yung magugulo. Kahit nga yung mga vloggers ninyo nag-aaway-away. Yan o, pinuntahan na ng mga pulis doon sa Dahig. Mga kababayan, yung mga nag-aaway-away na mga vloggers ni Digong. Yan o, panoorin natin. Okay, the situation is this. There was an argument, it was verbal, and then afterward it escalated. The husband and her husband... Because, because they were... Pinunta na ng mga pulis. Yeah, you cannot come in here, minir, sabi ka sa benche, nag-explain sila sa pulis, yan o. They were verbally fighting at all about... Dapat yan buwagin na. Ang pagtitipon, ibawal na yan dyan. Nakakagulo sila. Kaya mga kababayan, dumayo pa kayo dyan para manggulo. You see, pinaya ninyo ang kulay kayo manggi, ang pagiging Filipino. Display kayo ng masasamang ugali dyan. Balibasa, yung ina-idolize ninyong leader, kahit yung Santo Papa, pinagmumura si
dating US President na si Barack Obama. Imagine that. So nasisira yung imahe ng mga mamamayang Pilipino dahil sa mga pinagagawa ninyo dyan. Nagrarambulan sila, mga kababayan, dyan sa pinangalanan nilang lugar, Duterte Street, Duterte Park. Saan ka pulutin? May ordinansa na dyan na ipinasa para pangalanan yung lugar na pinagtitipunan ninyong Duterte Park, Duterte Street. Masyado kayong assuming. Yes, sabi dito, mangilan-ilan na lang kayo dyan at DDS sa Dahig, Netherlands. Tapos, kayo pa nag-aaway-away. Mana talaga kayo sa idolo ninyo. Ang gulo-gulo. Dinala nyo pa dyan talaga sa Dahig ang pagiging war freak ninyo. Galingan ninyo paliwanag sa pulis. Sabi ni Tisay Biano, it's better to catch them all and put inside the jail. Ensure they will never create again trouble. Sabi ni Ferdinand Dabon, dinala talaga ugaling squatter sa Netherlands. Hirap pala talaga maging panatiko. Sabi ni Mark Anthony Sirilan, basta DDS pampagulo, ginawa kakahiya kayo dyan sa Dahig. Sabi ni Nora Generoso, sana ipagbawal na sila dyan. Sabi ni Emil Bocaw, dinala pa ninyo dyan yung mga ugali ninyong pusali. Sabi ni Tito Solitario, ipagbawal na dapat ang pagtipon-tipon ng mga didilis dyan, nakakaya dyan pa nagkalat. Sabi ni Ana Debbie Canalpanes, kung ano ang idol nila, ganon din siyempre ang mga aliporis niya. Kanino pa ba nila nakuha yung kabastusan at walang dignidad? Huwag na tayong magtaka. May kinupyahan. Sabi ni Juan Caceres Bernido Jr., pakihuli ang mga salot na yan. Sabi ni Larry Valmonte, ang gugulo nyo, di na nga maganda image ng Pilipinas dahil ang dating presidente ay nasa ICC. Tapos, nanggugulo pa kayo dyan. Kunting kahihiyan. Ikinahihiya ng Filipino, mga taong ito. Saan ba kayo kumukuha ng fund para mag-stay kayo dyan? Siguradong may pumupundo, mga kababayan. Dapat siguro ibawal na yung mga Filipino na magtipon-tipon dyan sa lugar na yan. Kasi tingnan ninyo, nagrumble na. Manang-mana sa leader, like followers talaga po. O ngayon, sabi dito sa balita, latest siya, nag-deny si Trillanes na bumisita siya. Kasama siya sa bumisita sa ICC jail. Natro, sabi po niya, sa naging akusasyon ni Pulong Duterte. Sabi kasi ng DFA, yung consular visit was made by career consular officials of the embassy in a professional, non-intrusive and respectful manner. So madali pong i-verifika, mga kababayan. Siyempre, recorded yun. Kaya lang, gusto nilang mangintriga. Ito naman si Trillanes, nangaasar lang siguro nung magpa-picture doon sa labas ng ICC. Nangaasar lang yun. Yan o, yung picture niya. Galit na galit si Sara, tapos si Pulong. O ngayon, sa bid ng interim release ni Digong, kinontra ito ng mga prosecutors and victims. They urge the ICC to junk new bid for Duterte release. Sabi dyan, the prosecution niya has demonstrated through multiple filings that Mr. Duterte, if granted interim release, would be a flight risk, is likely to interfere with the proceedings and may commit further crime. Sabi po nila. Sigurado po yan, mga kababayan. Pag pinalabas yan si Digong, di na yan babalik. Unang-una, di man nire-recognize ng defense ni Digong mismo yung jurisdiction ng ICC. Ang tawag niya doon sa pag-aresto sa kanya, kidnapping. Malinaw po. Paano babalik yan sa kidnapper? Sa kidnapper. Babalik doon sa sa ICC for trial. Na ang paniwala nila, kinidnap siya ng gobyerno para isurrender sa Dahig. Di ba po? Yan man lang ang short video natin. So lagi ninyong tatandaan sa buhay, mga kababayan, you become what you believe. Bye-bye po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
may Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.